Kayo ang asin ng lupa. Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Mateo, chapter 5, verses 13 to 16. Malinaw at simple ang mga salita ni Jesus sa ating gospel ngayong araw na ito. Kayo ang mga asin ng lupa. Bakit ba niya ginamit ang asin? May nakikita akong tatlong rason. Una, ang asin ay nakakadagdag ng lasa sa ating pagkain. Mas masarap ang mga ulam natin pag may konting asin. Pag walang asin, matabang, walang lasa, hindi gaano kasarap. Ganyan din ang ating mga buhay pag wala ang Diyos. Pag wala ang Diyos sa ating buhay, parang may kulang, parang walang lasa. Ngunit pag si Kristo ay nasa ating buhay, ay mas masarap, mas magaan. At pag nasa atin na si Kristo, tayo din ay dapat nagbibigay ng buhay sa mga taong ating nakakaengkwentro sa bawat araw. Pangalawang bagay, ang asin ay pang-preserve. Noong panahon ni Jesus ay wala pa namang mga ref. Kaya ang ginagawa nila para tumagal ang pagkain tulad ng isda ay nilalagyan nila ito ng asin. At yan din ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya ang mga salitang kayo ang mga asin ng lupa. Nais niyang i-preserve natin ang lahat ng kanyang mga turo. Hindi dapat natin hayain na ang mga turo ng mundo, ang kultura ng mundo, ay manatili at talunin ang kanyang mga teaching. Dapat tayo maging asin at i-preserve natin lahat ng ito. Paano natin gagawin yon? Sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito at pagtuturo nito sa mas maraming tao. Pangatlong bagay na gamit ng asin, ito ay ginagamit natin upang panglinis. Ang asin din ay ginagamit na panglinis ng sugat ng mga panahon na yon. Masakit yan, mahapdi, pero epektibo ito upang alisin ang dumi ng sugat at hindi na ito lumala. Ganyan din ang gospel. Pag ating binasa at sinabuhay, masakit ito. Pagkat ito ay nagsasabi ng katotohanan at madalas ang katotohanan ay masakit. Pero katulad ng asin sa sugat, ito ay epektibo. Pagkat pag tayo ay na-convict ng katotohanan ng gospel, tayo ay nagbabago. Naintindihan natin na tama ang turo ng Diyos. Ang asin ay epektibo sa paglinis, pag-preserve, at pagbibigay ng lasa. Ganyan din tayo sa ating mundo. Ngunit nagbibigay din si Jesus ng babala sa ating lahat. Ngunit kung mawalan na ng lasa ang asin, paano pa may ibabalik ang alat nito? Wala na itong paggagamitan, liban sa ito'y itapon at tapak-tapakan ng mga tao. Kaibigan, ang ating misyon sa mundong ito ay maging tulad ng asin. Kapag hindi natin nagawa yan, ay para tayong mga asin na wala ng alat. Itatapon na lamang at tatapak-tapakan. Kapag sinabi ni Jesus sa atin, kayo ang mga asin ng lupa, ang ibig sabihin yan ay dapat tapat tayo sa lahat ng turo ni Jesus. Iba ang ating pamumuhay kaysa sa tinuturo ng mundo. At tayo nagbibigay ng buhay sa mas maraming tao kung nasaan man tayo. Sa ganyang paraan, tayo ay magiging asin tulad ng sabi sa atin ni Jesus. Nabless ka ba ng pagdinila na ito? Pakilike mo naman, pakishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!